Yung energy na ang tagal kong hinintay. As in matagal. Puwedeng kayo yan, meron kayong matagal na hinihintay, pero puwede rin naman yan na meron ditong matagal na naghihintay sa inyo. But I'm getting that word pa rin. So, naghihintay, parang naghihintay pa rin, still waiting, still waiting to build something stronger. Oh, three of coins energy. Let us see what type of situation ang meron dito for you, mga Nakshis, collective people. Let us see. Okay. Alam mo yung energy na mga babes, yung parang, ay, andyan ka lang pala. You know? Parang ganong klase ng energy. Yung parang sobrang pagod na pagod, no? Tapos pagkakita niya sa'yo, parang napawi yung pagod niya. Like, nagtapos yung kapagudan na nararamdaman niya rito, no? Because the sun is an indication right here, no? Na parang tapos na yung suffering niya rito, no? And alam mo, no? Mga babes, kung sino man tong energy na to, no? Kahit hindi siya gumamit dito ng compass, ng world map or ng globo, yan mga babes, no? Parang ang tagal kanyang hinanap dito. Yan. But for the, Nine of Wands energy, okay, strong energy possible na nagkaroon kayo ng history. Like, kilala mo tong person na to. No? So, pwedeng nagkaroon ng disconnection dito, no? Pwedeng nagkanya-kanya kayo rito, no? At nakita ko rito na posibleng hinanap niya kayo, okay? Ng bongacious, yan, no? So, yan na nakita natin dito. Let's get to know more. Yeah. Heart of the reading right here is the Three of Cups na right beside the Queen of Swords energy. This is your energy, I think. The Queen of Swords right here. I'm gonna tell you more about that later. But let's talk about this Three of Cups now. This is reunion. This is being reunited with this person right here. You're gonna see this person right here. And I think hindi mo siya nakita ng matagal. Ganon. Yeah, this person right here really search for you, no? Talagang nilocate ka niya rito, no? Pero, hindi siya rito gumamit ng pera, no? Kasi hindi ko nakita rito na may kakayanan siya na mag-hire ng detective or ng investigator na maghahanap sa inyo. Yan mga babes, no? Walang ganon. Pero possible na kumunik siya rito sa mga possible na makakilala niya to help locate you kung nasan man kayo. Okay? Bottom of the deck, we've got right here, Two of Swords energy, Four of Swords energy, Eight of Swords, yeah. Okay, I see you like this, you know. So, hi and hello there, new viewers. My name is Yan. Welcome here. And sa mga returning kong tambayers na walang kasawa-sawang tumatambay, thank you so much sa inyong undying support. So, thank you po. At yun nga mga babes, kung hindi nyo pa knows, meron ka po tayong main channel, ang The High Priestess Tarot. So, kung hindi nyo pa na-try na tumambay dyan, i-click lamang ang link sa ating description box para ma-redirect kayo papunta dun sa ating main channel kung saan everyday din tayong nag-upload ng mga collective readings. And when we say collective readings, no matter what your zodiac sign is, kahit anong zodiac sign mo, pwede kang makinig at manood doon. Okay? Just take only what resonates. And if you want naman yung reading per zodiac sign, no, meron din tayo niyan dun sa ating main channel, no, na The High Priestess Tarot. Weekly naman po ang ating pag-upload ng mga per zodiac sign
reading. And yes, bago rin natin pag-usapan ito more na reading ninyo, wala po tayong gender okay. Reminder lamang, no, na babae, lalaki, LGBT, lahat welcome. Pwede nyo rin pong i-flip yung roles if you want because this is general reading. And at the end of the day, you always have your free will with you, like it's up sa inyo kung i-claim niyo mga mensahe or not. Kung hindi naman, okay lang yan, just leave the rest behind kasi baka para naman yun sa ating other viewers. And yes, timeless po ang lahat ng ating mga readings kaya kahit na 2 years ago uploaded pa yan, 3 years ago uploaded pa yan, if tinatawag kayo and you're being drawn with the reading then, you can watch it, no? Kasi maaring yan na yung mga mensaheng nakapaloob na posibleng dapat mong marinig. Okay, and yes, no, pwedeng ito ay nangyari na sa iba nangyayari na ngayon, sa iba ay mangyayari pa lang. Kaya naman, just take how this resonates. So we have here the energy of the Page of Swords, Eight of Wands to the Nine of Wands. Consistent itong tao na to, no? At kilala mo siya. Pwede rin naman na mas bata siya sa inyo, pero malakas rin yung energy na hindi nagkakalayo ang edad ninyo at yung iba, magka-age kayo nitong person na to. Kung sino man siya rito mga babes na posibleng naputol ang inyong connection or ang inyo rito no na what's this? Ang inyo ritong parang ugnayan sa isa't isa. Yan, Tagalog word kasi. So, yun nga, no? And also, nakita ko dito na this person right here did really search sa inyo, no? Talagang hinanap niya kayo rito, no? Kasi nakita ko dito mga babes na parang, alam mo yung namumula yung mata niya, no? Kaka-cellphone, no? Pwedeng hinahanap niya kayo rito sa mga social media applications, no? Kasi yun naman yung pinakamabilis na pwede mong tingnan or hanapin ng isang person na hindi mo kailangan magbayad. Basta may load ka or may wifi ka, gora na, 'di ba? Parang nag-endorse lang ako ng wifi doon. So yun nga mga babes, na in short, this person right here, nagkaroon na rito ng mga parang mga paghahanap sa inyo. And more likely, ang nakita ko rito, ang pinakamadalas niyang ginagawa ay online, no? So, maya't maya siya rito mga babes na hinahanap kayo, no? Pwedeng sa Google, pwedeng sa social media platforms like Facebook, Instagram, TikTok, yan, no? At kung ano-ano pa, no? So, kung sino man to, nakita ko rito na hindi naman as in parang dumisconnect na lahat. So, meron pa rin ditong mga parehas na nakakakilala sa inyong dalawa. Okay? Pero yung iba nga lang siguro pinakausapan ninyo na wag sabihin kung nasan kayo, no? Or wag sabihin yung inyong numero or ang inyo ritong FB account, yung mga ganun, social media account, no? May mga pinakausapan siguro kayo rito, mga common friends na parehas ninyong kilala. Okay? Kasi hindi naman dito maitatatawa na meron pa rin dito kayong parehas kakilala, no? Pero nakita ko rito that with the Seven of Wands energy, posibleng pinoprotektahan ka na makakilala mo. Or, either ikaw to na humingi ng pabor na if ever man nahanapin ka ulit ng taong ito, okay, wag ibibigay yung number mo or wag ibibigay ang iyong address. Sa trabaho man, no? Or kung saan ka rito nag-aaral or kung saan ka rito umuuwi, tumutuloy, yan. So, maaaring may pag-block ka rito, no, ng, ng mga ganong klase ng importanteng details or informations, okay? But this person right here is talagang gusto ka ritong malocate, okay? Nagkaroon pa nga rito ng aberya, yan mga babes, no, napasama sa budget niya rito ang paglo-load, yan. Kung sino man kasi itong mga babes, no, doesn't have to be na wala siyang pang wifi, ha? Pero more likely, nagsispend siya ng time outside. So, pwedeng during biyahe, naglo-load pa rin talaga siya everyday. Okay, may wifi man sila o wala kasi ginagamit niya yung load to search for you. Okay, habang siya ay papunta sa trabaho, papuntang school, papunta or pauwing trabaho, galing school or whatever. Okay, ginagamit niya yung load, okay, para sa kanya rito na paghahanap sa inyo. Yan, no? Online. At may mga pinakausapan na rin siya rito mga tao, no? Na posibleng hanapin kayo, pwede mga kaibigan niya, no? Or tulungan siya. Yung libre, yung hindi niya kailangan bayaran yung mga tao na yun. No? Kasi kung sino man tong kakonik ninyo, parang wala siyang kakayanan na makapagbayad ng
investigator or ng detective or ng maghahanap sa inyo. No, ganong klase ng energy. No? Alam naman natin na mahal yung mga ganun mga babes, 'di ba? Okay? So, nakita ko rito, no, na kung sino man tong energy na ito, nagkaroon pa nga dito ng mga aberya, like, posibleng, hindi lang niya kayo rito online hinanap, no, hindi lang yung mga daliri niya rito yung sumakit, kaka-type, kakapindot, no, or hindi lang yung mga mata niya rito yung namula sa screen, kakatitig, no. So, nakita ko dito na posibleng siya rin, no, ay gumastos sa pagbiyahe, no, at nililingan niya rin dito yung mga mata niya, no, kasi baka sakaling makita niya kayo somewhere. Yan. So, posibleng pinupuntahan niyo yung mga madalas ninyong puntahan before or saan kayo madalas na kumain, mga ganon, no? Or kung saan kayo madalas mamasyal noon, na baka pinupuntahan mo pa yun, nagbabaka sakali. You know? So, parang in short, gumagastos siya, naglalaan siya ng excess money, nagtatabi siya rito, parang kasama sa budget niya yung load at yung pamasahe, no? So, in short, itong tao na to ay puspusan ang paglolocate sa inyo. Nasaan ka na by Kyla. Nasaan ka na? You know? Nasaan ka na daw ba? Yan ang sinasabi nitong tao na to. No? So with the Page of Swords energy, hindi pa rin siya tumitigil rito sa paghahanap sa inyo. Bakit nga ba niya kayo hinahanap? Yan ang tanong. Bakit ba ako hinahanap niyan, miss yan? You know? Una sa lahat, mahirap talaga hanapin yung taong nagtatago. Iba kasi sa inyo, posibleng tinataguan nyo siya, iniiwasan nyo siya rito, na may ganong klase ng energy. Pero gusto kong sabihin sa inyo na kung itong energy ninyo, malolocate at malolocate niya kayo dito, may GPS man, may Bluetooth, infrared o wala, malolocate niya kayo rito. Ayan. Makikita niya kayo rito, no? At sa nakikita ko rito, hindi sa pamamagitan ng ibang tao or ng mga kaibigan niya, kundi siya mismo ang makakita sa inyo. No? Magmumukha itong random na sitwasyon pero hindi. Kayo talaga ay muling pagtatagpuin ng taong ito ni Universe. Alam mo kung sino man ito, may lumalabas dito na posibleng hindi kanya na prioritize noon. Pwedeng lumalabas na naging sobrang busy siya, kaya kayo naghiwalay, hindi kanya nabigyan ng time, no? Or pwedeng siya yung nakipaghiwalay kasi wala siyang time nga. Okay. So, may ganong klase ng energy tayong lumalabas. But that's very specific. Kaya naman, just take how this resonates. No? Basta, nagsa-stand out na hindi kanya na-prioritize noon. Okay? Hindi kanya rito nabigyan talaga ng as in deserve mo na attention. No? Yung iba naman nakipagkalas or nakipag-separate sa inyo kasi nga, ayaw niya rito na mabigyan kayo ng less than what you deserve. So, hindi naman talaga siya as in masamang tao or hindi naman siya as in player talaga or hindi ko nakita rito na third party talaga ito. No? Pero parang lumalabas dito na kaya siya rito nakipagkalas or nakipaghiwalay sa inyo kasi hindi niya kayo rito mabigyan ng time na deserve ninyo. You know? Pwedeng napaka-busy niya kasi at marami rin siya ritong responsibilidad. You know? May lumalabas pa ditong family issues kaya parang meron din dito na parang issue na posibleng pinag-awayan ninyo noon no, na parang siya to, no, na siguro maliliit pa yung mga kapatid niya, pagtatapusin niya pa lahat yung mga yon, no. So, hindi pa kayo makapag-settle down together, tapos magde-date kayo rito, magbabantay pa siya rito ng pamangkin niya. Yung mga ganun. So, parang may mga ganun tayo nakita rito na hindi kayo rito as in talaga magkasama or talagang makapag-date ng malaya dahil ang daming mga sanga-sanga na mga parang mga sitwasyon no, na bigla na lang dito nagpa-pop out of the blue at yun ay sa kanyang side. Yung parang, o sige, OTW na ako, babe. No? Tapos biglang tumawag yung ate niya. Asan ka ba? Nag-chat ako sa'yo kagabi, hindi mo pumasok sa cellphone mo. Bantayan mo muna tong pamangking mo. May ganong klase ng energy, no? Tapos, siya ito mga babes na posibleng dahil sa work niya rin, no? Parang, yung work niya, ganito yung nakikita ko dito. Yung work niya parang hindi fix. Pwedeng pa iba-iba yung rest day niya. Pwede rin naman mga babes, no? Na may mga holidays na walang pasok ka, pero may pasok siya. Yan, no? So, siguro, ano po mga trabaho yung mga ganon? Siguro posibleng siya ay call center, no? Agent. Yan. So, call center agent. Ano pinag-iwalay? Call center agent.
So, yun yung mga babes, so posible siya ay call center agent, yan 'no, or posible naman na yung kanya ritong work ay yung hindi weekends yung kasi 'di ba usually, dito sa Pinas 'no, ang weekends ang talagang rest days ng mga employees, 'di ba? Pero siyempre depende yun. Pero siya parang hindi, eh, siguro weekdays yung kanyang off dito ta's parang paiba-iba, may mga gano'n. Kaya naman just take how this resonates 'no. Parang yung work niya rin is on call. So, may gano'n rin tayong nakukuha dito. Kaya kung sino man ito, parang hindi talaga niya kayo rito na-prioritize noon. Yan 'no. Tapos nakita ko rito na posibleng itong person na 'to 'no, is hindi naman sa parang lumuwag-luwag na ngayon yung kanya rito na parang mga responsibilidad or whatever kaya niya lang kayo naalala 'no. Hindi gano'n yun mga babes 'no. Kasi hindi naman din talaga kayo rito nakalimutan, eh, ano. Hindi naman talaga niya kayo rito nakalimutan. Naalala pa rin niya kayo rito, yun 'no, ilang gabi niya kayo rito na iniisip 'no, simula nun. Kasi wala naman talagang as in, grabehang dahilan kung ba't kayo naghiwalay, hindi rin naman dahil nangaliwa siya, wala rin namang third party dito 'no. Parang busy sa work, busy sa pamilya rin 'no, sa mga responsibilidad niya at iba niyang mga personal na ritong mga dealings in life na may gano'n. Pero nakita ko rito that this person right here, ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw, Jericho Rosales. Ikaw pa rin, 'yan, oh. Ikaw pa rin ang hanap ng kanyang pusong ligaw and when we say pusong ligaw right here 'no, never siyang na-fall sa isang person na naramdaman niya for you guys 'no. So yes, totoo po na minahal kayo nitong tao na 'to. So may mga nakilala siya, may mga nakatrabaho siya dito na may mga nagkagusto rin sa kanya pero hindi talaga siya na-fall sa kanila 'no. Ikaw pa rin talaga ang hanap ng kanyang pusong ligaw. And with the Seven of Pentacles energy you are embodying right here 'no, Queen of Swords, I do pick up right here that this is you 'no. Once na marinig mo sa kanya na inintay niya 'tong pagkakataon na 'to 'no. Ngayon mga babes na nakikita ko mag-uusap kayong dalawa, 'no? At nakikita ko dito nahihingi siya dito ng pagkakataon 'no, na muling pagbigyan ang inyo ritong pag-iibigan 'no. So kung sino man 'tong energy na 'to na maaaring, mag-dwell into you yung sasabihin niya 'no, na hinintay ko 'tong pagkakataon na 'to na makita kita ulit. So parang hindi ko na palalampasin o hindi ko na hahayaang mawala ka pa ulit ngayong nakita na kita. Hmm. Alam mo naririnig ko yung song na ngayong nandito ka, puso ko'y sumigla, makulay ang buhay ko, gano'n. So kung sino man 'tong energy na 'to makulay na ulit yung buhay niya dahil nandito na kayo mga babes 'no, kahit hindi kayo sinabawang gulay, feeling niya magiging healthy na ulit ang kanyang life 'no. And others of you, maybe you're too young nung time na naging kayo, okey? A lot of responsibilities to deal with nung mga time na yun, but ito na yung right age, right time, perfect timing for the both of you. But this is you, Queen of Swords energy, Two of Swords right here, Four of Swords to the Eight of Swords. This is you 'no na 'pag nagkita kayo hindi naman sa galit ka, hindi ko rin nakikitang may hatred ka or may binaon ka ritong sama or tanim na sama ng loob sa kanya, wala naman. Pero nakita ko dito na parang kayo 'to that you're guarding here your heart 'no, and you're being closed off 'no. Pero undeniably nakita ko kayo dito with the Eight of Swords right here, Four of Swords energy. After this talk, okay, or after this pag-uusap ninyong dalawa 'no, na parang nag-melt ng heart mo yung mga binanggit or babanggitin niya sa'yo is like death sa binanggit ko kanina 'no. Parang kayo 'to na, "Ay ano ba 'yan, 'di ko alam tuloy gagawin, 'di ako makatulog tuloy ngayon. 'Di ko alam kung anong gagawin ko, bahala na. Ba't kasi balik-balik pa siya, eh." Ano, may gano'ng energies kayo rito 'no, pero okey lang 'yan. Pag-isipan niyong mabuti 'no, okey lang 'yan with the Four of Swords energy na bahala siya, maghintay siya diyan, 'di ko pa alam yung sagot na ibibigay ko. Kasi balik-balik pa siya, eh, ano. Pero nakita ko rito na yung heart ninyo parang medyo nag-melt ha, ayan oh, ayan oh, ayan oh, ayan oh. So kung sino man 'tong energy na 'to na puwedeng subconsciously iniintay niyo pa rin siya. Hindi lang kayo
consciously aware. So yeah, ito yung mga mensahe here for you guys, but it's up to you. Muli ako po si Sarang Kio, love in light. Annyeong!